Are you ready? Very good. Hallelujah. Let me start with a little triggering your mind, asking a little question. This is it. Habang kayo nabubuhay, each day when you wake up in the morning, okay, I'm pausing for a while. Habang kayo nabubuhay, then you wake up in the morning, do you see that your life is just entering into a loop? Loop means L-O-O-P. Yung nandito ka, pumunta ka dito, then bumalik ka ulit doon, mikot ka lang, it's a loop. So meaning, pabalik-balik, it's a loop. So loop means something that is repetitive, routine, and all the time, para bang you sleep, you wake up, you work, you sleep. You wake up, you work, you sleep. You wake up, you work, you sleep. So, when you wake up in the morning, sino nakaka-realize that life is like a loop? And then, your mindset speaks saying, tatrabaho na lang ulit ako. So now, you wake up and you do the thing as hypnotized person, doing the same thing without complaint, without questioning, without asking. You just let your life go through the loop. And since nobody among other people that you are with, then they do not question, they do not investigate why. So, you will say also to yourself, who am I to ask question? Since a lot of people are going the same way, and they never ask question, so I will also not question. I will not ask. I will just go the same way. And do you know what? These are people who have become asleep. Sila yung mga taong tulog, or I call it programmed. Kaya nga tayo merong computer, pinoprogram mo, so that every time you push the button, you have your own default system. When you say default, yun yung nakaprogram. At ang computer ay hindi pwedeng lumabas sa kanyang program. And you know what? You are not aware that ikaw ay kinondisyon. When I say kinondisyon, you have been programmed. But the other word only is conditioned. Kinondisyon ka sa buhay mong yan. Program. Kinondisyon ka na ikaw ay pinanganak na mahirap. So, acceptable na sa iyo. Kinondisyon ka na wala kang ginagawa sa buhay mo. So, program ka na. Kinondisyon ka na mahirap ka at wala kang, kakayang kumita ng malaki. Kondisyon. Kinondisyon ka na hindi ka matalino, sabi ng school mo, pero sino naglika? Sinong Diyos ang maglilika ng walang talino? School lang ang nagsasabi na hindi ka matalino. Kinondisyon tayo sa lahat ng area ng buhay natin. And I will shout it out loud sa inyong mga ears so you can be awakened, I pray. Kinondisyon tayo habang tayo lumalaki. Sinabi nila, hindi ka maganda,
So, nilagay mo ang iyong mind na hindi ka maganda. Pero actually, walang standard na ganda. Ang mundo lang naglagay ng standard ng ganda na kailangan ang mata mo hindi malaki, na ang ilong mo matangos. So pag hindi daw matangos, hindi ka maganda. Hindi yan ginawa ng Diyos. Ginawa yan ng mundo. Pero sabi mo, hindi ako maganda. At alam mo ba ang totoo? Sa bawat conditioning, sa bawat programming, sa bawat tanggap ng mindset mo, pakinggan nyo maigi, ito ang binabato mong vibration. Ito ang sinusend mong signal. Pakinggan nyo ako maigi. Vibration, signal. Kung ano ang binabato mong signal, kung ano binabato mong vibration frequency, yan ang mga salita, alright, mula sa sasabihin nating science, physics, at kung ang word naman sa loob ng spiritual, ang word naman na equivalent nun ay faith. Faith. So when you hear faith in the church, it is equivalent lang sa reality ng buhay mo, vibration. So ang faith ay may equivalent vibration. At kung ikaw ay nakondisyon ng pamumuhay mo at ng karanasan mo ng mga tao sa paligid mo na nakondisyon ang iyong kaisipan na ikaw ay ordinaryong tao lang, na walang kakayanan, na walang nagawang success at walang magagawang success dahil hindi ako espesyal, hindi ako kasintalino ng taong yan. So kung ikaw ay nakondisyon sa ganitong bagay, ito rin ang vibration binabato mo. Ito yung signal. When I say signal, may cellphone ka. Hello, hello, hello. Nasa spot ka ng mahinang signal. And then sasabihin mo, sandali lang, hanap ako ng place na magandang signal. Dito, oo. Narinig mo na ako? Ikaw yung taong ang signal na pinadadala mo ay pangit. And then nagtataka ka, bakit ganito buhay ko? Na akala mo, pinagkaitan ka ng kapalaran. Or, perhaps kailangan mo humingi ng awa sa Diyos. Yung mga walang alam, dito sa ibabaw ng mundo, maraming suntok sa hangin. Ilan nakachamba, ilan nakatama, pero chamba rin. Dahil hindi nila alam, specifically, kung ano yung na-hit nila, natamaan. Ang mga totoong marunong sa Diyos, marunong mabuhay. Hindi sila nanguhula. Hindi sila nanguhula. Kadalasan sa Kristiyano, mangkuhula. Malay mo, kawan ako ng Diyos. Di nang hula. Nag-pray. Sana magkatotoo. Nanguhula. Nagtataka ako sa mga Kristiyano. Ang tagal na nilang nag-aaral. Pero hanggang ngayon, marami sa kanila, maybe God's will. Maybe!
If it is God's will, woo! Ilang taon ka na? Hanggang ngayon manghuhula ka pa rin. Bakit hindi na lang tayo manghula? Kikita pa kayo. Nag-iisip? Introduction ko pa lang yun. Sino nag-iisip? Sino nag-iisip? Good. So, yung kaisipan mo, bumabato sa isang signal. Bakit ko ito sinasabi? Signal. Faith. Alam nyo ba, kung ang Diyos ay personal na nakikipag-ugnayan, palagay mo pag nanalangin ka, hindi niya pinakinggan, di mali siya. Ulitin ko. Mabilis lang ako kasi ang isip ko talaga, hindi matagal, hindi paligoy-ligoy, kaya kailangan, nakasambot kayo. Kung sinasabi niyo ang Diyos ay personal makipag-ugnayan, pag nanalangin ka, ibig sabihin, personal niya hindi pinakinggan. Magtanong-tanong nga kayo muna. Nagtatanong ba kayo? Yes. Ulitin ko, sa ibang paraan. Nananalangin naman kayo, di ba? Good. Tapos biglang hindi mo sasabihin mo, hindi pa sinasagot ni Lord. Teka muna. Bakit? Meron bang problema kay God o sa iyo? Teka muna, ba't hindi sinasagot? Di dapat mag-comment ka, Lord, ba't hindi mo sinasagot? Halimbawa, kung kausap mo, lumapit ka sa akin, Pastor, tapos tumingin lang ako siya, hindi ako sumagot. Pwede mo i-comment yung personal ko. Pero, mali kasi ang pananaw natin. Ang maraming tao, kilala lang ang Diyos bilang personal. Mga kapatid, adjust nyo ang mind nyo. Ang Diyos ay personal, pero meron din siyang tinatawag na impersonal. Ay, nako. Yung mga kapwa ko, Pastor, magtataka. Ano yan sinasabi mo? Pag pinaliwanag ko, alright. Mga kapatid, pakinggan nyo maigi. Tanggap nyo na lang pag may panalangin kayo, hindi sinagot ni Lord. Maybe, kaya ang mga sagot pag prayer, merong yes, no, maybe, wait. Bumunta ka sa akin. Sa kanya sabihin ko, maybe. Sa kanya, yes. Sa kanya, no. Paglabas niyo, bakit ganon? Nag-iisip pa kayo! Yeah! Alam niyo, pag nasa clean kayo, kailangan tumalino kayo. Amen! Kasi dito, wala ditong, don't do this, do that. Yung mga ibang churches, puro ganon na lang. Kaya mukhang bata ang mga tao. Kaya mga audience, maghintay na lang. Ano kayo ulit sasabihin ng pastor natin, huwag natin gawin? Kaya paglabas, huwag daw natin gawin yan. O kaya, kasalanan ba yan? Walang isip! Hindi marunong mag-isip! Parang mga estudyante, pinadala mo sa loob ng school. Paglabas, walang isip! Ano meron? Memorization lang. Ano ba yan? So, ang mga school nagpo-produce lang na marunong mag-memorization. Di maglagay ka na lang ng tape recorder. Ang kailangan natin, marunong mag-isip. Kayo mga batang anak nyo sa isang school, kung hindi marunong mag-isip, ilipat nyo ng ibang school. Walang reply, Amen. Ganun din sa church. Kung kayo hindi pa nag-iisip, wala kayong isip talaga. Walang response then. Sino gusto mag-isip? Good. Mag-iisip kayo. So dito, hindi kayo basta lang, kanan, kaliwa, straight, liko. Anong liko? Kanan, kaliwa. Hindi ka alam ulit. Kailangan kanan, kaliwa. Hindi marunong mag-direct ng sarili niya. Gusto niyo yung ganon? Di ba ayaw niyo? So dito sa Christ liveth in me, marunong kayong mabuhay. Sumagot ng amen. Now, you see, ang God, merong impersonal.
yung impersonal niya, siya yung actually nakikipag-ugnayan sa ating lahat. Oh. Pakinggan niyo ako maigi. So, yung impersonal side ng Panginoon, ano yon? Yung impersonal side ng Panginoon, ito yung kanyang mga principles. Amen. Ang makikipag-ugnayan sa iyo, principle ni Lord. At ang principle niya, principles. Yes. Walang sisinuhin yun. Walang kikilalanin o kikilinan. Wala. Ito ay isang principle. Ito yung standard ni Lord. Are you listening? So, ikaw, kung wala kang alam sa principle ni Lord at gusto mong shortcut pumunta sa God in person niya, ay nako, isa kang parang batang walang alam. Bawat isa sa atin, pag halimbawa, meron kang persona, pero kinikilala ka kung ano ang set ng standard ng buhay mo. Ano ang principle na itinataguyod mo bilang isang tao. Kung ang pagkatao mo sinungaling, principle mo, mababaw. Walang kalalim-lalim. Mababaw ang kalaliman mo. Nag-iisip ba kayo? Right. Ano din? Mababaw yung kalaliman mo. So maraming tao, mababaw ang kalaliman. Yung lalim niya, yun ang malalim sa iyo? Ang babaw naman. Parang nakatingin lang kayo sa akin. Ano, mababaw ba yung kalaliman niyo? Kami dito, malalim ang kababawan namin. Hello? Parang natatawa ba kayo? Sa Christ living in me, malalim ang kababawan. Mababaw yan, pero malalim na. Di lalim na yung kalaliman, mas malalim. Kaya, kayo bang mga nakikinig? Talaga ba nakikinig kayo o nakatingin lang? Ang nakikinig, sumigaw ng amen. Ang natutulog, sumigaw ng hallelujah! Isa. Alright. Listen up. At least tumawa kayo lahat, nagising kayo. Now, listen. Kailangan ko ng isa. Then, tayo ka dito. Alright, tayo ka lang para may makikita sila. Ito yung persona ng God. Ito yung principle. Ang God, hindi ako magdadirect sa iyo. Kasi, magiging favoritism. So, ito ang haharap sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa akin. Sino nakakaintindi? So, ngayon, kung ikaw gusto makipag-negotiate sa God, alamin mo yung kanyang principles. Ang tawag sa kanya, siya din ay si God, pero impersonal. Bakit? Kasi kikilos din yan ayon sa itinatag na standard, righteousness, principles ng Panginoon. Alam nyo, kung ang mga government officials lang natin ay mayroong magandang principles, mayaman ang Pilipinas. Kaya lang, hindi ko naman nilalahat, ito ang muka ng mga politician maganda. Pakinggan mo principle niya. Lason. Pero ang Diyos natin, ito ang God. Pero, ang principle niya is life. Sino nakikinig? Is life.
Now, so naintindihan nyo na. Nakakaintindi ba? Ngayon, kung mahal mo ang Diyos, dapat dito mo siya mahalin. Alamin mo, Lord, ano principle mo? Lord, ano mga bagay-bagay? Titignan mo, ikaw yung magsisiyasat. Kaya seek ye first the kingdom. Hanapin mo, Lord, gusto ko makilala ka. Kung gusto mo makilala, hindi mo makikita si Lord. Pero ang makikita mo, yung principles niya. So, asan ang principles niya? Nasa Bible. Hindi letter, spirit. Kaya dapat mag-spend ka ng time. Pag nag-spend ka ng time sa Kanya, pinapayag mo, mahal mo siya. Dahil bakit? Nag-spend ka ng time na kilalanin siya through the principles. Yung iba, wala ng time. Yung iba, abalang-abala. Yung iba lang talaga parang minamaliit. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Pag may sakit, Lord, pagalingin mo ako. Ano ba klaseng taong to? Pag malakas, walang panahon. Nung may sakit, may panahon. Pero nasa hospital. Alam nyo, kailangan talaga, minsan malakas ang pagyanig para magising-gising kayo. Para maligtas din kayo. Kasi minsan, now, so may principle. Are you with me? Kung totoong mahal mo ang Diyos, para kang si Mary, nakaupo sa Kanya. Samantalang si Martha, abalang-abala. Hindi naman mali ang ginagawa niya. Bagko sinabihan pa nga niya si Lord Jesus, sabihan mo si Mary na tulungan ako. Ano lang sagot ng Panginoong Hesus? Martha, Mary has chosen what? The better one. Ano yung better? Kilalanin mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang impersonal side. Kaya kami Bible study. Kaya kami mentoring. Kasi yan ang paraan. Paano mo sabihin, mahal mo ang Panginoon. Kinikilala ko siya. Wala ka sa Bible study. Paano mo sinasabing mahal mo siya na hindi ka nga interested, alamin kung sino siya. Akala mo, libro lang yon. No. Ako nga Hindi ko naman sa pinagmamalaki. Araw-araw, I always seek Him. Gusto ko may matutunan ako more. Pero sa atin, ginamit mo na ang Monday mo sa trabaho. Pag uwi mo, pagod ka. Tuesday, ganun din. Look nga. Pabalik-balik. Wednesday, ganun din. Nag-overtime ka pa. Friday, naku, nag-overtime ka pa. Saturday, naku, may mga business ka at saka mga appointment. Sunday, pagod ka. Sabi mo, wala akong panahon talaga, hindi mo na ako attend. Ang galing mo. Siguro ang daming yung mahuhusay dito. Kasi, busy-busy kayo. Sabi nga mas busy ka pa kay God. Kasi sa Kanya wala kang panahon. Yung iba, pupunta na ng Sunday, nagmamadali pa. Parang akala mo, yung oras nilang ginastos dito, sobra-sobra na. Huwag sana po tayo magkasakit kasi pag nakahiga ka, sobra-sobra. Gusto mo nang tumayo, di ka na makakatayo. Ako, sabi ko lagi, Lord, okay lang ako mapagod at maglingkod sa iyo, basta ayoko magkasakit. Yun lagi negotiation ko sa Panginoon. Yung iba, nakaupo na lang sa wheelchair, okay, nakahiga. Siguro sising-sisi sila, Lord, pagalingin mo lang ako, talaga atin ako. Ngayon, huli na. Ay, naku. Kaya, sana kahit ang pastor nyo rito, malakas magsalita, pero nagigising kayo.
Actually, matapang na ako magsalita. Isa nasasaktan kayo. Kaya nga walang naglalagip sa akin eh. 37 years na ako. Wala. Pero di bale, si Lord naman, yung mga ibang pastor, binibigyan ng kotse. Hindi ako naiinggit. Basta ako, magsasalita ako. Ang bibig ko, hindi ko binibenta. Pag sinabi ko, para magising ka lang. Pero pag hindi ka pa rin magising, gigisingin na lang kita sa bed mo. Oh, nandito ako. Di ba? Nakahiga ka, ako nakatingin sa'yo. Kasi hindi ka nakinig. Pero yung nakikinig, lagi kong kasama yan, kung saan-saan. Tapos, umaasenso pa. Amen. Payaman pa. Amen. Kaya nga makinig kayo. Yung mga walang Bible, cell group, hindi mo ba alam? Parang sinasabi mo, hindi kita kailangan malaman, busy ako. Hindi mo sinasabi yon. Pero yung action mo, mas malakas magsalita kaysa sa sinasabi mo. Sasabi mo, hindi ko naman sinasabi yung pastor. Anong hindi? Yung action speaks louder. Yes. Kailangan ko matay ng Bible study. Kasi busy ako. Di ba? Wala kang interest. Sige. Sa mga may interest, pakikilala ko kung sino yung impersonal side ni Lord. Yung mga walang cell group, maglagay na kayo ng cell group. Huwag kayong magsasabi lang, anyway, nakikinig mo every Sunday. Sunday, ako yung nagtuturo, okay. Pero iba yung talagang you have the time to discuss. Now, moving on. So, ito yung impersonal. Ito ka ngayon. Pag nagsasalita ka, Lord, akala mo kinakausap mo yung personal. Nakikinig kayo? No. Dito ka ulit. Itong impersonal side ni Lord, made up na yan. So, ang gagawin mo lang, susundin mo lang kung ano nakalagay sa standard niya. Pag nasunod mo, may equivalent na babalik sa iyo. Kumbaga, pag sinabing principle, meron tong order. Meron tong righteousness. Ito ay fair. Ito ay just. Alright? Halimbawa, gusto mo ng abundance. Yung abundance, nasa principle ni Lord. Hindi nasa persona ni Lord. Yes. Kung sa persona ni Lord, pati yan Lord, pinili mo, ako hindi. Ano ka, may favoritism ba, Lord? Sino nakikita? Good. So, kung yung mga pinayaman ng Diyos, ang nagpayaman, yung impersonal side niya. Kung siya'y mayaman, ikaw hindi. Bakit hindi? Hindi mo tinatamaan yung law ng principle ni Lord. Sino gusto ngayon magising? Sino magising? Come on! Alright. Nandito kayo, hindi para humingi lang ng awa. Nandito kayo para makilala nyo yung impersonal side ni Lord. Woo! Okay. Now, itong impersonal side ni Lord ngayon, eto ka. Ito, impersonal side ni Lord, nandiyan dyan yan. Ready to act. Ready to respond. Ayan. Ano ready sa kanya? Ready siyang mag-respond. Ano sa Tagalog ng respond? Tugon. Pwede isang microphone, please. One microphone. Para pag nagtanong ako sa iyo, sagot ka. So, ang impersonal side ni Lord, are you listening? Ang mga principles ni Lord ay nandiyan para lang tumugon. Ano daw? Para? Tumugon. Para lang mag-respond. Now, yung impersonal side ni Lord, hindi yan kusang kikilos. Palagay ko, tumatalino kayo. Amen.
Sa English, wisdom. Yes. Hindi yung intellectual, grade sa school. Pag tumatalino kayo, ibig sabihin, may wisdom ka. Tandaan nyo, itong narinig nyo, mga ibang tao hindi alam. So, yung impersonal side ni Lord, hindi ang kusang kikilos para kusa lang. Bigyan ko to. Hindi. Siya ay pinakikilos. At hinihintay ka niya. Hindi siya kikilos kung hindi ka kikilos para kumilos siya. Alam niyo ba, sa maraming panahon, walang alam ang Kristyanismo sa bagay na ito. Kayo pa lang ang nagsisimulang magkaroon ng kailawan. Now, ang pagpapakilos sa kanya ay papaano? Pinakikilos siya sa pamamagitan ng tinatawag nating faith. Lagi nyo napapakinggan faith, pero hindi nyo lang saan bumubunggo. Itong faith na to, ang siyang magpapakilos sa impersonal side ni Lord. Amen. Kung may totoo kang faith, kikilos yan. So yung walang wait, no, yes, no! Pambatang kaisipan lang yon. Are you with me? Whew. Nilagay ni Lord ang principles niya. Ang mag-activate yan ay ang faith mo. Everybody say, faith. Everybody say, faith. Faith. Now, ang faith, another word is your vibration. So, from time to time, mapapakinggan niyo ako, kikilos yan kung may vibration ka. Ano yung vibration? Faith. Ano yung faith? Vibration. O, dagdagan ko, signal. Connection. Frequency. Yan na, tandaan nyo, ano mga sinabi ko? Connection, signal, vibration, faith. One more! Alignment. If you are living on earth at naka-align ka sa impersonal side ni Lord, anuman ang iyong sinasabi, anuman ang dinidesire mo, mag-a-activate ang impersonal side ni Lord at tutugon sa iyo. Unti-unti ba kayo natututo? Natututo ba kayo? Mga kapatid, alright, ikaw dito ay sinet up ka ng Panginoon bilang hari. Ang mga hari, ang marunong mag-align sa impersonal side ni Lord. Hari, king. Kaya nakalagay, rule your domain. Dito sa ibabaw ng mundo, may inassign sa yung domain. Ano yung domain? Paghaharian mo. Parang hindi kayo aware. Alam niyo ba may pinaghaharian kayo? Yes. Pag tinanong, ano ang pinaghaharian mo? Pakinggan niyo muna. Ang pinaghaharian mo ay ang sarili mong consciousness. No? Ay ang sariling Consciousness. yan ang domain mo. Ano yon? Yung sarili mo? Consciousness. Ulitin ko. Ano yon? Consciousness. Pangisi daw. Ano yon? Consciousness. So, kung saan nakatingin ang consciousness mo, doon mo binibigyan ng accessibility
ang mangyayari sa buhay mo. Halimbawa, ito ang domain ng impersonal side ni Lord. Ito yung consciousness ni God sa impersonal side niya. Are you with me? Kailangan ko pa na isang nakatayo. Isang pogi pa. Jo, pogi pa. Yan. Dito ka. Dito, ayan. Dito. Yan. Diyan ka nakatayo. Halimbawa, eto ka. Tapos, yung sanlibutan na i-focus mo doon. Di ba? Sa tuwing nabubuhay ka early morning, automatic, kasi wala ka pa naman alam dito sa principle ni Lord. Kailan ka lang na born again. So, nung ikaw ay nabuhay, dikit mo to. Sanlibutan. Model na, pangit. Pag pangit ang model ako. Kaya, pogi naman eh. Galing, pogi na lang. Pogi na lang. Di ba? Pag marami kang alam sa sanglibutan, kasama mo to. Kain tayo. Pag pinag-usapan yung mga nightlife, kasama mo to. Pag pinag-usapan natin kung gaano kagwapo at maraming babae, kasama mo to. Bago na, Pastor. Nagbago na nga. Representative lang naman. Alright. Wow, pa rin talaga, no? No, what I'm saying is, dito ka nasanay. So, may consciousness ka. Now, gusto mo umalis doon. Pero sa tuwing gusto mong umalis, may connection ka. Yes ka kasi nagkapareso sa akin. Nandito ka, nakita mo ngayon ng God's consciousness, so sasabihin mo, I am rich. Pero, nandito pa rin yung vibration mo. So, habang lumalakad ka, ang alam mo, nagpipray ka, na ang prayer mo ay patungo dito, pero yung consciousness mo, nakakonect talaga yung vibration dito. So, ano ang nangingibabaw? Hindi yung sinabi mo, kundi yung vibration mo. Sapagkat kikilalanin ka sa ibabaw ng mundo kung ano ang pinananampalatayaan mo o ano ang totoong vibration na nilalabas at binabato mo sa araw-araw ng buhay mo. Marami nagsasabi, Pastor, araw-araw, every morning, sinasabi ko, I am rich, pero ba't hindi ako yung mayaman? Bakit? Yung salita mo yon. Pero babasahin ka talaga ng totoo sa totoong inilalabas ng vibration ng buhay mo. Halimbawa, mayaman ako. Pagdating, paano ko ito bibigay? Wala na akong pambayad. Di mahirap ang isip mo. Di nagbabibrate ka na mahirap ka. So, sino talagang binabibrate mo? Yung totoong nasa loob. Kaya, mga kapatid, gusto ko linawin sa inyo, ang vibration ng buhay nyo ay yung totoong yung pananampalatayang lumalabas sa iyo. So, sobrang nating nakatira sa ibabaw ng mundo, condition tayo. To the point, yun ang binabibrate natin. Yes. Nagpupunta ka dito sa church, pag nakikinig ka, ang ganda. Ang ganda lang, pero hindi pumasok sa vibration. Kaya walang nagbabago sa iyo, hindi dahil yung teaching and preaching ay hindi magaling. Hindi! Hindi ka lang marunong magbago ng vibration.
Tingin mo ng tayo, tinginan. Ano sa palagay mo? May nakukuha kayo ito? Ano sa palagay mo? Sa palagay Isok ko, lang tayong dalawang muna. sa palagay ko, nararamdaman ko, Pastor, no? Ano naramdaman mo lang? May nakukuha sila. May nakukuha naman. Ano? Nag-iisip lang malalim. Nag-iisipan mabuti. Dahil napakasarap intindihin yung sinasabi niyo, Pastor. Dito ka nga, may kausap ako. Ikaw ano masabi mo? Si Sunny, para may kausap din ako. Alright. Siyempre, magtatanong kayo, ganun pala yon? Yes. Mga kapatid, ang iniinugan yung mundo ay buhay sa vibration. Amen. Amen. Kaya tinuturuan tayong lahat ng Panginoon maniwala. Yes. Sapagkat hindi siya kikilos ng persona. Siya ay kikilos ayon sa pananampalataya mo or ayon sa tinatapon mo, nire-release mong vibration faith. So kung anong klaseng vibration faith, ito ang totoong hindi madadaya. Hindi mahahak. Alright? Ito yung totoong literally hindi madadaya kung ang vibration mo ay nakadikit sa sanlibutan or sa impersonal consciousness ng God. Ngayon, kung kanino ka naka-align ngayon, alright? Kung kanino naka-align ng sarili mo, siya ngayon ang magdidikta ng buhay mo. Kaya, ang buhay mo ay nakadikta kung ano ang nadadagdag or anong pumapangit na vibration sa buhay mo. Ang totoo ay kung ano ang pinananampalataya mo, siyang nangyayari sa buhay mo. Kaya kung pupunta kayo sa church, dapat may unti-unting tumataas na vibration of faith sa iyo. Hindi yung faith na minimemorize lang yung mga scriptures. Yes. Maaaring meron kang scriptures na 100 memorize mo, pastor. Pero, ano naman ang vibration dala-dala niya? Sige nga. Well, may mga ganun, Pastor, no? Oo. Memorize lang naman ng scriptures. Oo. They can recite a lot of verses, eh. Oh. Pero again, hindi yung memorization ang nakaka-epekto sa makukuha mo response, eh, di ba? Right. Sa tinatawag na impersonal side ng God, which are the principles, kundi yung totoong vibration na kini-carry out ng feelings mo Yeah. doon sa sinasabi mo. Kasi madali naman sa atin, mga kapatid, magsalita, di ba? Sabihin mo lang, naniniwala naman ako sa Diyos eh. Ikaw mo na yan. Nagpipray naman ako eh. Ikaw mo na yan. Basta alam ko, ibibigay. So, si Lord, hindi niya tatanggapin yung salita mo lang kung walang laman. Ibig sabihin, marami sa atin. Pag sinabi mo si Lord, yung impersonal side. Yeah, impersonal. Yan. And then, Right. gusto ko lamang din na idagdag, no, Pastor, na kaya pala, sabihin niyo nga po, kaya pala. Lahat tayo nananalangin sa Diyos, tama? At lahat tayo nagsasabi natin nananampalataya tayo sa Diyos. Pero hindi lahat nakakakuha ng same result. Hindi para sa resulta. Mayroon talaga nakakakuha, mayroon hindi. Nakakala natin, yun ay resulta ng pagdadirect mo sa God. Kaya nga ang tanong na maganda ni Pastor, kung personal yan, bakit ka hihindihan ng Panginoon kung ang hinihingi mo naman sa Kanya ay isang bagay na mabuti Correct. sa paningin mo at sa paningin ng tao? Yeah. Ngayon, yung binanggit ni Pastor kanina na pananampalataya, vibration, signal, connection, alignment, so yun na rin naman yun. Ngayon, naiintindihan natin, kaya pala yung iba nakakakuha at yung iba hindi nakakakuha, mali yung pinagdadalahan ng kanilang faith. Dinadala natin ang faith natin sa personal, which is hindi sasagot ang Diyos sa iyo kung personal mo siyang didirektahin. Ang gusto niya, yung faith mo, i-connect mo doon sa impersonal niya. Yun yung mga principles na kapag nasapatan mo siya, malulugod ang Diyos sa pamamagitan ng kanya impersonal na matanggap mo, mangyari sa iyo. Ikaw gusto mo, kaya pag sinabi sa Hebrews, it is impossible to please God without faith. So, mapiplease ang God, kailangan may faith ka.
Pero yung faith mo, i-connect mo yon, i-align mo yon doon sa impersonal niya, which are the principles and laws of God that stand God's righteousness. Kasi hindi magiging righteous si God kung siya ay magkakaroon ng favoritism. At hindi talaga magkakapare-pareho ang resulta nito sa buhay natin kung personal siyang sasagot sa iyo. Pero para maging pareha si God at maging patas siya at lahat ay makatanggap at lahat din ay pwedeng magkaroon ng consequence, so inilagay niya tayong lahat sa harapan ng kanyang impersonal. So yung impersonal side niya, ang kailangang pagbutihin natin kung paano natin ito masusunod at imamaster natin sa buhay natin. And with that, doon tayo magkakaroon ng same result. So, kaya umunlad ang isang tao, hindi dahil pinayboran lang siya ni God. Good. Hindi dahil natuwa lang ang basta-basta hanggang sa kanya. May nasunod siya. Mayroon siyang nakonektahang principles or laws of life na tumatayong impersonal ng God, in behalf of God. So, yun siya. Wow. Nakita ko. Kaya ngayon, maganda to. Ang lesson, ang takeaway ko dito, Pastor, ay kilalanin natin ang gusto yung personal side ng God. At aralin natin sa buhay natin sa araw-araw, paano natin ito imamaster sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil doon tayo magbe-benefit sa personal niya. Then, narinig kita. Baka akala naman ni Jojo, hindi natin siya maririnig. Bibigyan din natin ng palakpakan niyo na! Brother Jojo! Pero, invite ko lang, yung sample. Yung mga nakakilala sa akin, alam niyo naman, diba? Long time ago, ang unang sinabi sa sarili ko, focus ako. At nagkatawa. Pero ngayon, dahil nga tiguran ako ng pastor, na kung ano yung sinasabi mo, five goals, mangyayari. So ngayon, ang sinabi ko naman, ay goals. Pag tumingin ako nito, wala eh. Pero kailangan ang kilos ko, mayaman. Ganda. Kaya inuna ko muna sa yaman. Kasi pag mayabang ka, kaya akala mo iba, mayabang ka, in a sense, dahil kilos mo parang, ano na, yung may pera talaga. So, isa nyo sa yabang, para pumunta sa yaman. Ganito yan. Sabi nga ni Pastor, actions speak louder than words. Kailangan ma-convince mo yung sarili mo, ina-act mo na. Yes. Kahit paulit-ulit mo sinasabi, pag hindi mo ginagawa, hindi mo napapaniwala yung sarili mo, lalo hindi mo mapapaniwala Yung iba. ang universe. Yes. So, tandaan nyo, hanggang ngayon, sabi ko nga yung pupugi ako, wala na yung maalis yan. Nakadikit niya sa katawan ko. Hindi niya kaya kontrol niya. Yung pagyaman, tulungan niyo na lang ko. Yung kayabangan ko, isa pa lang yan. Hindi ako natin sa bulsa. Yung kilos ko. Kaya mayaman ko talaga. So, yun lang po. Right. Yung kilos ko, ako sasabi sa akin. Yeah. Okay. Stay there. Now, as you have heard, this is it. I want you to see yourself that you have your domain. Your domain is your own consciousness, and your domain, merong hari, at ikaw yon. Bawat hari, dapat marunong siyang kumilala ng kanyang kinasasakupan. At alam niya ang kanyang authority and power. Yun dapat ang malaman ng bawat isa sa inyo. Ngunit hindi nyo nalaman yon. Dahil kayo ay na-condition at na-program ng buhay nyo sa physical na kung saan marami sa atin nagpasimula sa isang mahirap na pamumuhay. So paano mo i-adjust ang sarili mo na ako hari, namuhay ako mahirap. Kaya nga, gusto kong pakinggan nyo ako. Ang physical niyong buhay, dumaan sa kahirapan. Physical, are you listening? Pero hindi ka nagsimula sa physical. Ikaw, originally, ay spirit. Everybody say amen. Alam niyo na yon that you started from Spirit. at tayong lahat ay galing sa Panginoon.
Now, yung spirit mo ay hindi naghirap. Yung spirit mo, are you listening? Hindi niya alam ang kahirapan. Hindi niya alam yung hindi niya kaya. Lahat, kaya niya. Yung spirit mo na kung saan hinubog in the image of God, in the likeness of God, ano pa masasabi mo? Ni-reference ka na sa God. So everything is in you. Are you listening? So, kapag ikaw, pag sinabi kong you are a king at hindi mo kayang maisip, because ang isip mo o ang awareness mo o ang consciousness mo ay nakatingin sa physical mo. Pwede ka bang maturuan na ang iyong spirit, ang iyong awareness, tumingin sa pinanggalingan mong totoo na kung saan ay hindi ka lang aware dahil nung ikaw nagkatawang tao, nawala ng awareness mo ang iyong pinasimulan o pinagmulan. Ngayon, binibigay ko sa iyo ang remembrance. Remember! Remember! Tayong lahat ay galing sa Diyos na nasa Espiritu. Come on! At ikaw ay sinet ni Lord na maging hari. Oh. Kaya lang, nung ikaw ay napunta sa mundo, nawala yung awareness na yon. Pakinggan nyo maigi. Ngunit alam nyo ba, ang model natin, si Lord Jesus Christ, alam natin, Diyos sa Triune God. Nung ipinanganak siya sa kanyang pagiging katawang tao, hindi niya dala ang kaalaman niya nung siya ay nasa Triune God. Ngunit, nung siya ay patuloy na namumuhay, naaalala niya na kung sino siya, hindi sa physical lamang, kundi sa spirit. To the point, nung naalala na ng Panginoon, Jesus, He is now saying, I and my Father are one. Ibig sabihin, na-recall niya na. Parang nakikinig kayo. Nakikinig kayo? Gayon din, gusto kong sabihin sa inyo lahat, habang kayo nabubuhay sa katawan, recall mo na kung sino ka! Come on! Kaya dapat, isa kang hari na marunong humawak ng iyong scepter. Oh! Kaya ako dito, naglagay ng isang, paraphernalia para kahit pa paano, sama din. Alright. Alam niyo mga kapatid, ang hari, pag yan umupo sa trono niya, hawak niya itong scepter. S-C-E-P-T-R-E, scepter. Bawat hari, may kanya-kanya silang hawak na scepter. Sapagkat scepter symbolizes your power and authority as king. Alright. Dapat bawat isa sa inyo marunong humawak ng scepter. Parang nagsisimula pa lang kayo. Parang natatawa kayo. Hari pala ako kahit mahirap. Yung spirito mo, hari yan. Yes. Sino nagko-convince sa'yo? Mas convince ka sa physical mo o spirit mo? Kaya ito, binibigay ko to sa mga nagko-convince kagad na hari siya. You are a king in your own domain. And God sets you up. Sabi niya, alright, pamahalanan mo to. Merong mga taong king na marunong at merong mga taong hindi alam at merong mga taong walang alam. Are you listening? Saan mo gusto pumili? Sa walang alam? Dapat marunong ka. Kaya yung mga taong may mga alam, dito sila tinuturuan ko. Bakit? Ito ang kailangan mo ngayon.
you are a human being, but you are a king in the spirit. Amen. Amen. Alright? At yung king, marunong, dito ulit, yung impersonal side ni Lord, marunong siyang mag-activate ng mga things dito sa impersonal ni Lord. Marunong siyang mag-command. Kasi alam niya i-activate ito, alam niya i-activate. Yung impersonal side ni Lord, principles yan. Steady yan, firm yan. Immovable. Pero, ma-activate ng marunong humawak ng scepter. Ang mga humawak ng scepter, ito yung full of faith. Or full of vibration. Ang mga tao may full of faith, full of certainty. Everybody, certainty. Certainty. Sa Tagalog, katiyakan. Tiyakan. Lahat ng umahawak nito, punong-puno ng katiyakan. Amen. Wala ni even 1 ounce of doubt. Yes. Siya yung tiyak na tiyak na tiyak, certain na certain na certain. Then you are qualified to hold this scepter. Raise your hand. Imagine you hold a scepter. Say it. I am God's king. God's King. Ikaw ay hari na pinaghaharian na gusto ng Diyos maging hari. Amen. Now, put your hands down. I want you to know, meron akong kasabihan in a literal form. Sabi, he who masters vibration holds the scepter. Amen. In another word, he who masters faith holds the scepter. Holds the kingdom. Why? When you know how to hold your scepter, you vibrate. Yes. When you vibrate, and that's your faith, you activate. At alam niyo ba, every principle of the Lord, gusto niyang ma-release siya. Naghihintay lang siya sa iyo ng faith mo. Kaya kung sinasabi mo, naghihintay ka, that's not, enough. That's enough. In the New Testament, you are now given the point to activate. Kaya nga nakalagay, now faith, in Hebrews 11. Now na! Faith Now. is the substance of things hoped for. Yung substance doon, yung vibration mo. The evidence of things unseen. May nakikita kang principle ni Lord na siya mag-activate sa buhay mo. Alright? Are you listening? Are you listening? So, you are here on earth to activate your kingship. Sino nakaka-feel? Alright. Pag ikaw ay nakaka-feel mo, hindi pa ako. Ay, naku po, sige. Hintayin kita. Pero for some period of time. Pero kami lang, lumakad kami. Sa mga nakaka-feel na ikaw ay isang hari, i-feel mo, sabi mo, I am set by my God Set by my God. as king As King. in my domain. In my And domain. I will rule I will rule. to give glory to my God. To give glory to my I God. will rule I will rule. to manifest To manifest the God in me, the God in me. the God through me, The God through me. and the God as me. And the God that's me. In Jesus' name. In Jesus' name. Now, you know what? Ito ang mga ituturo kong continuously as a series, alright, is how to be in your domain and how to activate this impersonal side ni Lord and how your consciousness, your domain will always be aligned to Him. This will be for the next Sundays and prepare yourself
as you are king on earth. Imaginein mo na lang, kung kayong lahat dito ay marunong maging king at nilalabas nyo ang lahat ng meron sa principles ni God. Nire-release nyo na lang. Nire-release nyo na lang. Mga kapatid, dadaigin nyo ang mga mayayamang may pera sa bangko. Pakinggan nyo. Bakit? Kayo wala mang pera sa bangko, pero kaya mo mag-release mula dito patungo sa iyong physical na buhay. Yan ang ituturo ng Panginoon sa atin! Yes! Sino gusto nun? Sumabi ng amen. You know what? Pa-exciting ang buhay natin. Sino na-excite sa buhay natin? Yung iba, pababa na, malapit na magsanay matulog. Tayo, nagsisimula pa lang lalong ma-excite ang buhay natin. Alright? Everyone who wants to say amen to the Lord who is so good in our life, shout a big amen now. 1 to 2 seconds. 1, 2, 3. Amen! Beautiful. Now let's go and for this one. Pastor. Amen. And also the passion offering. Go ahead now. Amen. So, purihin ng Panginoon. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. At tuloy-tuloy po pag-usad ng ating buhay dahil sa mga binibigay ng Panginoon. So, ngayon po, darako tayo sa ating once a month communion po, mga kapatid. Ito po yung ginagawa natin sa church. Once a month po, just to remind us the importance of what the body of Christ is all about. So, mari po ba tayo lahat tumayo, mga kapatid, habang ako po magbibigay. Ngayon po, ang gusto ko naman po ibigay na mensahe dito sa ating communion, huwag po kayo mapagod na kinig dahil sa pakikinig po tayo natututo. Ang saro at ang tinapay, alam nating lahat na ito ay sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Amen? Ngayon, ang katawan ni Kristo, dati ay iisa lang. Yun yung katawang lupa niya na nabayubay, napako sa krus, na namatay, ngunit nabuhay na muli. Dating isang katawan, ngunit matapos ang kanyang pagkabuhay na muli, ang nag-iisang katawan ni Kristo ay hindi na natiling isa. Ito ay lumawak, lumaki. At hindi na ito binubuo ng isa na lamang katawan, kundi binubuo na ito ng maraming bahagi ng katawan. At yan ay ang bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Everybody say amen? So, pag tayo kakain at iinom dito, hindi po kayo bisita dito, hindi po kayo stranghero dito, hindi po kayo observer dito. Kayo po ay narito kasi pinapahayag nyo na kayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? At dahil mahal ni Kristo ang kanyang katawan, naniniwala po kayo, mahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Amen? May sinabi si Kristo, paalala ko lamang po, pakinig po mabuti. Ang sabi ng Panginoon patungkol sa kanyang katawan ay ito. Seryoso po ito. Dapat po alam ng lahat ito kasi para hindi tayo malinlang ng kaaway. Amen? At hindi tayo magamit na instrumento. Ang sabi ng Panginoon ay ganito. Ang sino man magwawasak sa kanyang katawan ay kanya rin wawasakin. He who destroy his temple, I will destroy, sabi ng Panginoon. Napaka-sensitibo ko ng body of Christ. Pwede kang magkaroon ng sama ng loob o galit sa isang tao, sa kapwa mo. Okay yan. Hindi ko sasabing gawin niyo, pero kung sakaling meron, well, okay yan. Manageable yan. Pero kung ikaw ay magkaroon ng laban o pag-iisip na gawa ng masama ang katawan ng Diyos o ang iglesia, lalo-lalo na kung naghahangad kang paghati-hatiin ito,
o pagbahabahagiin ito. Mahigpit na sinabi ng Panginoon, kaaway ng Diyos yun. At hindi palalampasin ng Diyos yun. Kaya mag-ingat po tayo. Dahil itong communion na to, sa tuwing tayo kakain at iinom, ikaw ay nakikisa na ang katawan ni Kristo ay dapat mahalin. Mahalin po natin ang katawan ni Kristo. Amen? Sapagkat tayo pong lahat ay naririto pinubos ng iisang dugo ng ating Panginoon. At para sa Diyos, walang ibang pinaka-precious, pinaka-importante sa Panginoon, kundi ang kanyang church. Kaya mga kapatid, sa ating pong pagkuha mamaya-maya, ganda na rin na po natin ang ating pagbibigay. Magbigay tayo galing sa kaisipang mayaman tayo. Tandaan niyo po, mabilis lang. Ang pagbibigay ay galing sa kaisipan ng isang mayaman. Hindi po galing sa kaisipan ng mahirap yan. Pag mayaman ang kaisipan mo, whether makapal o manipis ang bulsa mo, magbibigay ka, hindi dahil makapal ang bulsa mo. Kundi dahil alam mo sa sarili mo, mayaman ka at hindi ka maubusan. Pero kahit makapal ang bulsa mo, pag ang inisip mo ay mababawas dyan, doon pa lang patunay na may pera ka lang, pero mahirap ka. Kaya ang pagbibigay po, pag magbibigay kayo mamaya, hindi yan sa tao, yan po sa Diyos, sa Panginoon yan, magbigay kayo bilang isang haring mayaman. Amen? Yun yun. At pag mayaman ka, doon ka masaya. Wala pong mahirap na nagbibigay na feeling maubusan at mawawalan siya ng masaya. Kaya sinasabi, God loves a cheerful giver because a cheerful giver is the one who believes that he is rich. So mga kapatid, tayo po ay nadamo na. Maaari na po tayong makibahagi po sa ating tinapay at saro at maaari na rin po tayong magkaloob ng ating mga ikapu. Huwag natin kalilimutan yung ating mga tithes dahil yan po umaasa ang gawain at ministeryo ng Diyos sa iglesyang ito at nakakasuporta po yan ng malaki sa gawain ng Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Amen. So, taas po natin ang ating tinapay. At tayo magpasalamat sa Panginoon sa panalangin. Amen. Everybody say Amen. Everybody say, I love you, Jesus. Everybody say, I love the church. Amen. Mahalin po natin ang iglesia. Mga kapatid, mula sa aking puso,
mapatutunayan lang natin mahal natin ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Kanyang katawan. Taas po natin ang tinapay. Panginoon, maraming salamat po sa tinapay na amin po ngayong pagsasalusaluhan. Hindi lang ito tanda ng iyong katawan, kundi ito'y tanda na, Lord, kaming lahat ay kabahagi at kabilang sa iyong walang hanggang kaharian at paghahari. Sa umagang ito, Panginoon, nagkakaisa kami, Lord, pinapahayag na mahal ka namin at mahal na mahal namin ang church mo kung saan mo kami inilagay sa lugar nito. Salamat po, Panginoon, sa pagkupkup mo, sa pagmamahal mo, sa pag-aalaga, sa pagtuturo, sa paggabay mo, at pagpapaunlad mo sa buhay namin sa pamamagitan ng iyong iglesia, Panginoon. Lord, walang sino man ang tunay na magiging masaya at matagumpay nang wala sa iyong iglesia. Kaya kami ay narito upang patuloy na magpasakop, sumunod, at magmahal sa iyong katawan. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po tayong kumain ng tinapay. Naalala niyo po, more than 2,000 years ago, nung kumain ng mga disipulo, inabutas sila ng Panginoon. Ngayon po, hindi lang 12 ang naghati-hati. Libo-libo na ang naghahati. Yan ay patunay lang po na si Kristo ay hindi isa pong alamat o hindi lamang siya isang katang-isip. Siya ang katotohanan. Siya ang daan at siya ang buhay. Taas po natin ang saro. Ama, maraming salamat po sa dugo ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming Panginoon at nag-iisang tagapagligtas, wala nang iba. Nagpapasalamat kami sa lahat ng binigay niya sa amin, lalo na ang kanyang buhay. At ngayon, kami ay nagkakaisa na nagpapahayag na ang sarong ito ang siyang tumapos sa lahat ng kasamaan at kasalanan ng kaaway. At ito rin ang sarong nagbigay daan upang kami lahat ay maging malaya, makapamuhay ayon sa iyong kagustuhan. Wala nang ahadlang sa amin, wala nang balakid, wala nang maaaring makapigil sa amin kung paano noong unang panahon hindi maaaring dumiretso, tumungo ang tao diretso sa iyong presensya dahil sa tabing. Ngayon, Panginoon, kami ay wala ng tabing at wala nang hahadlang o pipigil sa amin hindi mangyari ang anumang kagustuhan mo para sa aming buhay. Tinatanggap namin na sarong ito bilang tipan ng isang tunay na kalayaan, isang tunay na katagumpayan, isang tunay na pagmamahal mo sa amin. Salamat po, Diyos Ama, sa lahat-lahat na ibinigay mo sa amin, lalo na po sa sarong ito na siyang dugo ng iyong anak na si Jesus sa aming mga buhay. Salamat po at sa inyong lahat, pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy niyo mahalin ng Diyos, Espiritu at ang kanyang anak sa pamagitan ng kanyang iglesia. Tayo pong lahat ay uminom mula sa sarong. So, benediction na rin po tayo. Mga kapatitas po natin mga kamay sa uling pagkakataon. Amen. Sa lahat ng gustong tanggapin ang pagpapalang ito, taas niyo po ang inyong mga kamay at upang sa gayon makauwi po tayo ng payapa sa ating mga kaligantahanan. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at lumikha ng lahat ng bagay, sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Sangayon po kayo doon? Ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Amen? He is the source of everything. The author, the creator of everything. And we are His co-creator. We are His co-creator and we will create the things that God wants us to have through His impersonal, which are His principles and laws that He established here on earth. So, to all of you as kings, may we all go and live as kings of the King. For Jesus is the King and we are His kings. Amen? Take dominion, rule, make things happen and manifest that God in you who made you His kings. Let us give glory to God and bring forth the glorious victory
that we have in Christ Jesus Christ, our Lord. Together we all say, Amen and Amen and Amen.